Ngayon, ang World Liberty Financial or WLFI ay magpapakilala ng kanilang on-chain airdrop system sa pamamagitan po ng pamamahagi ng USD1 stablecoin sa mga kasalukuyang holder ng WLFI token. Ang layunin po ng hakbang na ito ay upang masubukan ang kanilang sistema ng airdrop at tiyakin na maayos itong mag-function. Sa airdrop na ito, bawat wallet na qualified ay makatanggap po ng $1 na stablecoin bilang bahagi ng kanilang testing. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano po ang airdrop na ito. Yan, paano po gumagana ang airdrop na ito. Ayan, ang airdrop na ito ay ipapamahagi po sa mga holders ng WLFI token sa mga pangunahing blockchain networks tulad po ni Ethereum at saka BNB chain. Sa pamamagitan po ng on-chain system, tanging ang mga wallet na nagko-hold ng WLFI token at nakakatugon sa mga qualification ang siyang makakakuha ng USD1 na stablecoin. Ang mga detalye ng eligibility o kung paano po magiging qualified para sa airdrop ay hindi pa tiyak. Gayunpaman ay mayroon pong pangako ang World Liberty Financial na magiging patas po at saka transparent ang airdrop na ito. Yan, importante rin na tandaan natin na maaari pong baguhin o itigil ng kumpanya ang airdrop na ito anumang oras. At ang oras ng kanilang pamamahagi ay nasa kanilang desisyon. Bagamat parang isang magandang pagkakataon para sa mga early supporters, ang hakbang na ito ay may kalakip na pag-aalinlangan dahil sa flexibility ng kumpanya sa pag-adjust ng kanilang terms. Ngayon ay ano po ang USD1 stablecoin at paano po ito makakaapekto sa market? Ang USD1 stablecoin ay inilaunch po nitong nakaraang buwan sa Ethereum at saka BNB chain. At ayon pa sa blockchain data ay meron po itong supply na 3.5 million sa bawat chain. Habang hindi pa ito available para sa trading, ang stablecoin ay inilaunch po sa ilalim ng regulatory framework na pinapalakas ng administrasyon ni Trump, partikular po sa mga regulasyon ukol sa stablecoin. Ang layunin po ng stablecoin na ito ay upang mas mapalawak ang adoption ng mga US-based stablecoins sa buong mundo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Ayan, para sa atin ay malaki po ang potensyal ng ganitong klase ng airdrop para sa mga may WLFI token na holdings. Bukod po sa pagkakataon na makakuha ng USD1 stablecoin, ito rin ay isang hakbang na nagpapakita ng pagiging seryoso ng mga project sa pagpapalaganap ng stablecoins sa global market. Mahalaga po na maging maingat tayo sa mga ganitong airdrops dahil bagamat may mga benepisyo, laging may kasamang risk, lalo na sa mga biglaang pagbabago ng project. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay magandang hakbang ang airdrop na ito bilang bahagi ng pagpapalakas ng transparency at pagtiyak sa functionality ng system. Gayunpaman bilang mga investors, dapat po tayong maging mapanuri sa mga project tulad po ng WLFI at ang mga potensyal na epekto nito sa market. Mas maganda kung patuloy po nating tutukan ang updates ng mga project upang magamit natin ang mga ganitong pagkakataon sa tamang paraan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.